makita po natin as of 4 a.m., huling lokasyon po ng mata, yung sentro ng mata ng bagyong Nando, nasa 265 kilometers kanluran ng Calayan sa lalawigan ng Cagayan. Taglay niya yung pinakamalakas na hangin nasa 185 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso na sa 230 kilometers per hour. Mapapansin po natin humina po or bahagyang humina yung bagyong Nando bagamat nasa super typhoon category pa rito as we speak. Ito'y kumikilos pa kanluran sa bilis naman na 20 kilometers per hour. As of 5 a.m. naman po habang pinapanood niyo po itong live na ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nando. Samantala, patuloy pa rin yung pag-ilaw ng southwest monsoon kaya malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama yung Kabisayan ay makararanas ng medyo maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang inaasahan natin ay mga isolated rain showers and thunderstorms lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Samantala, minomonitor pa rin natin itong low pressure area na maaring pumasok po ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. At sa kasalukuyan, naka-high chance, ibig sabihin malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within 24 hours. So posible po ngayong araw, earliest po today, latest po by tomorrow, early morning, may magiging bagyo itong binabantay nating low pressure area. At kung sakaling maging bagyo po ito, tatawagin po itong Opong. Narito yung latest track ng bagyong si Nando. Sa ngayon nga po, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. By tomorrow, nasa 475 kilometers ito kanluran ng Basco sa Batanes. And then po after 24 hours, ito ay nasa 680 kilometers west ng Itbayat sa lalawigan ng Batanes. Makikita po natin, inaasahan natin ito kikilos papunta po sa may southern part ng China. So maapektuhan po nito yung katimugang bahagi ng China. Balikan po natin yung low pressure area na ating minomonitor. So ngayon po makikita natin high chance or malaki na yung posibilidad na ito ay maging bagyo within the day at papasok na rin ang Philippine Area of Responsibility sa araw na ito. Base po sa ating mga latest na data, posible pong baybayin nito itong karagatan po ng Pilipinas at posible pong maapektuhan sa ngayon po itong area ng Eastern Visayas, Bicol region, gayon din yung Central Luzon at Southern Luzon. Again, pwede pa rin naman po itong magbago lalo't wala pa tayong track. Pag naging bagyo po ito, saka po tayo magkakaroon ng mas certain na track or kung saan po dadaan itong magiging bagyo na kung sakali po ang magiging pangalan niya ay Opong. Kaya po tumutok po tayo sa pag-asa. So inaasahan kasi natin na kung maging bagyo po ito, towards the end of the week, magiging maulan na naman sa malaking bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, kasama yung Kabisayaan, kasama din dyan of course yung sa Metro Manila. Follow us for more weather updates. Follow us